Okay ba? Grabe namang noo yan, no? Halos sinakop na niya yung kalahati ng screen. So it's a lovely day. Maganda yung araw ngayon. Actually makulimlim ng konti pero it's a summertime dito sa Canada. And naka-sweater ako ngayon kasi medyo mahangin dito sa labas. But it's a great day, beautiful day, and mag-i-enjoy tayo ngayong araw. May naging teacher ka na ba sa high school, sa elementary, na kahit na hindi mo ginagawa yung assignment, kahit napasang-awa ka lang sa mga quiz, sa exam, kahit minsan madami kang absent, pero pasado ka pa rin o hindi kaya ang taas pa rin ng grado mo. Di ba may mga ganong teachers? Yun bang kada quiz, kada exam, ganun ka lang pumapasok, seasonal? Grabe namang schedule yan. Ang malala pa, yung bang sobrang lapit na nga lang ng bahay nyo sa school, tapos ikaw pa yung ganto, madalang pumasok. But guess what? Pasado ka pa rin. Dahil nga may mga teachers tayong ganun, di ba? Panigurado, may makaka-relate dyan eh. Mapapaisip ka na lang minsan eh. Like paano? Paano ka pumasa sa subject na to, sa course na to, na hindi ka naman pumapasok? They exist eh. May mga ganong klaseng teachers na siguro maawain sila sa students nila. Yun bang makikita mo yung story niya sa Facebook na naka-uniforme naman siya pero wala siya sa school? Magic, di ba? Naka-uniform ka pero nasa computer shop, nasa mall, nasa galaan. Sa akin, hindi naman maapektuhan yung grades mo kung umabsent yung kaklase mo eh. Di ba? Mag-cutting class man siya buong school year, hindi naman maapektuhan yung grades mo. Pero nakakabigla lang. Kasi kung tuwing may quiz, may exam lang siya pumapasok, tapos pasado pa siya. Like, what? Anong klaseng sorcery yan? Sa akin, yun yung mga pinakamagandang maging teacher, di ba? Kalain mo yun. Pwedeng 2-3 estudyante lang yung nasa klase niya, pero lahat pasado pa din. Pero they exist. So may mga teacher tayo na kahit madalang ka lang pumasok sa klase nila, pasado ka pa rin. Ang ganda naman maging teacher ng ganun, no? Yung mapagbigay sa grades. Gusto talaga nilang makitang, I guess, walang mahirapan masyado sa klase nila. Wala nang mag-back subject, yung ganun. Wala nang mag-summer school. Kasi ang hirap din niyang gawin eh. And hindi naman lahat ng estudyante, ayun nga, nakakapasok talaga araw-araw dahil sa kakapusan sa pera, ganyan. And then meron din talaga yung gustong mag-cutting class, yung bang hindi talaga pumasok para lang tumambay, maglaro ng basketball, mag-computer, gumala. Pero I think lahat naman tayo, hindi tayo perfect student eh. Ngayon, may mga estudyante din talaga na sobrang focus nila sa school works nila. And respect sa kanila. And sa tingin ko, hindi ako ganun eh. Mas more on, yung bang gawin ko lang yung assignments, yung quiz, yung exam, that's it. Not trying to be the top one, ganyan. Kasi yung top one, iisa lang naman yan eh. Diba, imagine that makikipag-compete ka sa buong klase. Maganda rin siyang inspiration, diba, kung gusto mo talagang maging top 1 sa klase. Ngayon, ang nakaka-bad trip niyan, let's say mag-isa mo na nga lang sa course na to, tapos hindi ka pa top 1. Ayun pala yung hack, no? Kung gusto mong maging top 1 sa klase, mag-enroll ka sa mga courses na ikaw lang yung kukuha. So, meaning nun, guaranteed na magiging top 1 ka bandang huli. Ano nga ba yung pinaka-the best na motivation para sa mga tamad talagang mag-aral? Well, una, so more on sa student pa rin talaga. Nasa estudyante yan kung gusto ba talaga niyang gawin yung mga assignments niya, yung homeworks niya, and feeling ko talaga kahit na maging sila pa ng crush niya, kahit nga yung mismong teacher niya magkagusto sa student na to, kung tamad talaga siyang mag-aral, walang makakapag-inspire sa kanya eh, 'di ba? Kundi sarili lang niya talaga. And mas more on accountability talaga. Dapat ikaw mismo eh. Kailangan may somewhat na maging inspiration tong student na to, motivation para ganahan siyang mag-aral. Ngayon, bandang huli, it doesn't matter naman eh. Kahit gaano kataas yung grades mo, basta pasado ka, sa tingin ko, okay na yon. Ayan na naman oh, may eroplano na naman. So, ayun. Ganito yung slight issue natin tuwing summer. Kasi nga, madaming magta-travel. Diba, ang ganda ng weather. May mga pupunta ng US, Las Vegas, Los Angeles. Ganda naman dun. Diba, last time na nag-travel ako out of the country,
before mag-pandemic. So, matagal-tagal na rin. Sana ngayong summer makapag out of the country tayo. Kahit sa US lang. Kasi mas mura yung ticket eh. Sa tingin ko. Kasi ngayon may mga tariff na rin eh. Dito sa Canada. Imagine that. Hindi ko alam eh. Gusto ko yung bang mag-pay attention sa mga politics, ganyan, sa mga laws. Pero at the end of the day, wala din eh. Magustuhan ko man yung tariff na to or hindi. Anong magagawa ko, 'di ba? I'm a simple citizen lang naman. So, at the end of the day, sa tingin ko, nasa estudyante pa rin yan. Yung mga grades na nakukuha natin, wag mo siyang isisi sa teacher. Kasi sila lang naman tong nagko-compute ng mga grades natin. Hindi nila kasalanan kung naka-line of 7 tayo. Kung naging bagsak man tayo sa course na to, sa subject na to, more or less, tayo lang din yung may kasalanan, di ba? As a student. Pagka hindi natin ginalingan sa exam, sa quiz, and kung mataas yung grades mo, kahit na hindi mo naman deserve sa tingin mo, well, be grateful, di ba? So anyway, in conclusion, I appreciate yung mga teachers. Hindi lang yung mga naging teachers ko dati, pero lahat ng mga teachers kasi hindi madali, 'di ba? Hindi madaling turuan yung mga estudyante. Maganda yung naging topic natin. May nakuha ko ano yung nakuha kong aral about sa grades, 'di ba? I think kung pasado ka, that's all that matters para sa akin. So ayan, medyo mainit na and ayun, sobrang di pa naman ako nag-sunscreen. Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. Actually, may natutunan ako sa usapang ngayon. And by the way, see you next time.